Sa last video natin, shinare ko sa inyo yung roof rack na nabili ko sa Shopee para sa ating Suzuki DA17V high roof na minivan. And in today's video naman, i-share ko sa inyo yung awning na nabili ko din sa Shopee sa halagang 5,100 pesos. Para sa akin mura na yon considering the size and quality ng nabili ko. Medyo may kabigatan pala siya guys, so talagang pag-isipan nyo kung kailangan nyo ba talaga ng awning. Ako oo, kasi nung first time namin mag-camping, na-realize ko na maganda kung may awning din si Big Wolf para doon yung kitchen or pwede ding tambayan pag pupunta sa mga parks. Alright, so ito na yung nabili nating awning sa Shopee. Okay, mukhang maganda naman yung quality. Maganda yung kanyang balot, makapal yung kanyang cover. Tapos sa likod, syempre yung ating aluminum railings. Okay, mukha namang walang damage. Okay, silipin natin yung loob niya. Okay. Ayan o. Kulay black yung napili kong kulay. Para makita nyo. Yan o, kulay black. Ganda. Sakto lang yung kapal niya. Hindi manipis, hindi sobrang kapal. Pero makikita natin mamaya once na ma-open na talaga natin yung awning pag naka-install na sa ating minivan. So pakita ko lang sa inyo yung mga package contents. Alright, so ito na yung laman nung box. Ito yung mga kasama sa package ng ating awning. So meron tayo ditong dalawang guy line. Okay. Tapos meron tayo ditong dalawang pegs. Maganda man yung quality niya. Then meron tayong dalawang L bracket for mounting the awning sa ating crossbar. Okay, maganda yung quality. Metal. Tapos apparently meron tayo ditong tatlong metal bracket din pang sandwich nung crossbar and L bracket. Hindi ko alam bakit tatlo. Kumpleto naman yung screws niya. Meron tayo ditong 4 na mahabang screws. Meron tayong 4 na mas maikse. Then meron tayong 10 lock nuts. May locking thread siya sa loob, so hindi matatanggal yan basta-basta. Tapos meron na rin siyang kasamang dalawang wrench, isang 13 and 10. So hindi mo na kailangan maghanap. Parehas pala siya, 13 and 10 kabilaan. And meron din tayong plastic cap para dun sa ating aluminum railing para mas malinis tignan. And of course, may kasama na rin siyang pouch. Pwede mong paglagyan niya ng guy line mo and pegs mo. Okay, so tara figure out natin paano ikakabit yung crossbar. Bubutasan pa kasi natin sa crossbar to eh. So pakita ko lang sa inyo ng close up. Ayun yung niya, yung cover niya, maganda. Matte pa nga yung pagka-finish eh, hindi siya yung glossy na leather. And meron din siyang lining sa loob. Ayun oh. Ganda. Tapos may strap din siya, velcro. Okay, and then ito yung kanyang tela. So kung makikita nyo, hindi siya ganun kakapal, pero hindi naman siya ganun kanipis. Mamaya, papakita ko sa inyo pag nano. Pero ang ganda ng quality niya, for 5,100 pesos. Maganda yung quality niya. Sulit na to. Kasi medyo mahal kasi yung mga branded eh. So, mga nasa 7,000 to 8,000 and more. Alright, so ganito yung plano ko sa pagkabit ng L bracket. Dalawa kasi yung option. Yung traditional na ganyan, pataas. Tapos, reverse, pag ganyan. Ngayon, tatama yung butas dito sa ating legs. So, dito na lang magkakabit dalawang bolt. Di naman na siguro iikot yan kasi dalawa naman. Ngayon, traditional diba ganito? Kaya lang, ayoko kasi ng ganito. Kasi mangyayari masyadong mataas yung awning natin pag in-install natin. So, gusto ko ganito lang. Yan. Sakto naman siya. Sinukat ko na. Ayan. Hindi naman siya tatama dun sa may knob nung legs. And syempre hindi rin tatama yan sa pintuan natin. So ganyan na lang gagawin ko para hindi nakatingkayad kasi malit lang ako eh. Para hindi nakatingkayad pag bubuksan yung awning. So ayun. So ayan, nakabit na natin. Okay. Bali i-secure na lang natin. Buti nga sakto pa rin eh. Medyo tinamaan ko lang to pero ayan, ganyan siya. So, ayun na nga. Nagkamali ako kaya umulit ako. Nag-drill ulit ako sa kabila. Pakita ko sa inyo ano yung mali ko para hindi nyo na magaya. Okay? So, di ba ang gusto ko pababa. Hindi pala siya malala kasi sinagad ko eh. Dito yung sukat ko eh. Tignan mo. Oh. Hindi napasok yung butas. Kasi nga, ang pagsukat ko sagad. So, mali ako. Pwede pa rin naman itong gamitin. Pagpaganyan. Which is ayoko nga kasi nga masyado mataas yung awning. So, pwede ko pagtsagaan to kasi nga hindi na to pwede. Or, yung ginawa ko, nagbutas ulit ako dito sa kabila. So, ito, pasok na. So, ganyan ang itsura niya. Yan, makakapag ka pa rin. Malalakbo pa rin to, may space pa.
Pasok yung butas. So, ayun. Lesson learned. Diba? Measure twice, cut once. Mali ako eh. Ang good side naman ito, kahit saang side pwede ako maglagay ng owning. Pwede ko ilipat yung owning ko dito, pababa. Sa kabila, owning pataas. Depende sa akin. So, yun. Ang gagawin ko na lang na remedyo dito, lalagyan ko na lang to ng nuts and bolts para matakpan yung mga butas na yan. Yun lang. Diba? Looking at the bright side na lang. So, tapos na. Ano na lang to. I-secure na lang natin to ng mga yan. Ganyan na siya. Right guys, so tapos na. Ayan o. Saktong-sakto na siya. Pag naglagay tayo ng screw dito, malalak pa natin yung nut dyan. Okay? Medyo nasigipan ko nga ng konti. Lalo na dito. Medyo malambot pala to. So ingatan nyo lang na huwag sumobrang sikip kasi may UUP siya. Pero ayan, dito sa may driver side yung owning. Ayan o. Swak. So ang tsura niya pagka sa gilid, hindi siya masyadong overhang. Slight lang. Ayan o. Hindi masyado. Tsaka hindi siya ganun kataas. Kumpara pag pataas yung bracket natin. Diba? So, ayan. Imagine mo kung pataas yung bracket niyan. Dito pa natin lalagay yung ano, owning sa taas. So, mataas na masyado eh. Baka hindi namin maabot. Alright, so tapos itong apat na maliliit na screw, i-slide mo lang yan dito. Yan. Dalawa on each ano, slot. Tapos mamaya, i-align natin siya. Diba? Isa. Dun sa dalawang L bracket. Tapos, yung kasamang plastic na yan, nalagay mo lang yan dito. Okay. Yan, so nakabit ko na. Maskip naman. Hindi naman siya basta-basta matatanggal. Okay. Para mas malinis ang tignan. Alright, so na-install na natin yung ating owning. Ang size niyan is 2x3 meter. Lapitan lang natin para makita nyo yung pagkaka-install. So ito yung ating 9-inch na legs. Tapos kung makita nyo, okay na yung ano, screws. May space na para sa pagsikip. Okay? Same din dito sa kabila. Ayan. Alright. By the way, inulit ko pala yung mounting ng ating L bracket sa crossbar kasi hindi ako kumpiyansa dun sa tension nung ano, nut sa crossbar. Medyo bumibengkong siya or lumalalim siya. So nilagyan ko ng spacer dito para at least yung load niya is distributed. Same din dito, meron din yung washer dito, dalawa. Okay. So kahit pa paano, hindi na siya sobrang pababa kasi may washer na dito. Medyo manipis na yung washer pero nakatulong pa rin kahit pa paano. And syempre, yung washer nakatulong din yan sa security nung ano, para hindi lumuwag overtime. Although, locking nuts naman na to. So balik ko na yung owning. So ayan na, okay na. May spacer dito sa ilalim para i-distribute yung load or yung tension. Dito din meron para hindi masyadong ano, pababa yung angulo niya. Ayan. May kasama kasi itong ano, yung parang sandwich bracket. Kaya lang hindi mo naman siya may lalagay dito kasi maiksi eh, mahaba yung bracket eh. Yung bracket parang hanggang dito eh. Tsaka hindi rin sasakto sa butas na ginawa natin dito. Ideal sana, may butas din dito or any dito sa tatlong to. Kaya lang syempre, andun yung legs eh. So hindi natin malagyan dyan. So itong dalawa lang yung pinag-installan natin. Okay? All goods na. So kung makikita nyo rin, abot na abot ko to. Ayan lang ang kamay ko. Abot na abot ko. Kasi nga mababa lang siya. Hindi siya mataas. And kung titingnan nyo naman dito sa side view, wala siya masyadong overhang. Sakto lang siya sa side mirror. So ito naman yung front view niya, kung makikita nyo. Hindi masyadong nakahang sa gilid. So pakita ko na rin yung kabilang side, yung nagkamali tayo ng butas. Kasi tinakpan ko na rin siya. Tinakpan ko siya ng bolt, tapos hinihintay natin yung cover na manggagaling sa seller. Sinundan niya na ako ng ano, ng JNT na tracking. So legit na may darating na cover. So salamat kay seller, napakabait mo talaga. So ito na, dumating na yung mga plastic covers para sa ating crossbar. Napadala na ni seller via JNT. So thank you very much sa seller ng roof rack natin. Ayan, malinis na tignan. May cover na. Pati rito sa kabila. Yun o. Saktong-sakto lang dun siya sa bolt. Hindi siya tumama. Itong side lang to lalagyan ko, yung kabila hindi na. Kasi may L bracket naman dun eh. Hindi rin malalagay yung cover.
So mamaya hanap tayo ng lugar kung saan natin ito mabubuksan para makita niyo yung laki. Siyempre hindi pwede dito daanan kasi ito eh. Now, share ko naman sa inyo yung thoughts ko sa affordable owning na ito from Shopee. Unang-una sa lahat, while it's definitely possible to set it up na mag-isa ka lang, mas maganda talaga if dalawa kayo. Bukod sa mas magiging madali, mas safe din para di masira yung owning kasi syempre pag mag-isa ka lang, i-juggle mo yung sarili mo sa pag-secure ng mga poles and pag di mo nagawa ng maayos, maaaring magkaroon ng unnecessary tension or stress sa mga aluminum parts niya. As for the quality, okay naman siya. Made mostly out of aluminum yung mga components niya, which means mas magaan siya kaysa sa steel. Pero mas malleable siya or mas malambot, kaya kailangan din talaga ingatan. Bala ko sa camping, lalagyan ko ito ng pole holder and guy lines. Okay din yung mga poles, madaling i-lock and i-unlock. Pero mas maganda sana kung may label sa tamang pagpihit kasi parang magkakaiba sila ng orientation. Enough din yung straps niya para talagang secured and pagdating naman sa fabric, masasabi ko na sakto lang siya. Hindi sobrang nipis and I think waterproof naman siya. Malalaman natin yan pag nag-camping na tayo. Pero holy cow, ang laki pala ng 2x3 meters which has its own pros and cons. Ang pros is syempre mas malaki yung tambayan nyo. Ang cons naman is mas malaki yung kakainin niyang space, so kung tatambay kayo, let's say sa park or kung saan man, malaki tignan. Pero overall, happy naman ako dito sa nabili ko and luckily, meron na pala si Mrs. na nabiling 2x3 na tela na usually ginagamit nila sa tolda pag undas. And kung makikita nyo, pasok na pasok sa size ng owning natin as an additional shade. So yun lang, hopefully nakatulong sa inyo ang video na ito. Lagay ko na lang yung link sa description kung saan ko ito nabili. Thank you for watching. Please consider subscribing kung may napulot kayo sa video na ito and see you next time. Have a great day guys. You're awesome.